Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers ay sasagutin po natin ang katanungan na isa nating ka-farmer kung ano ba yung vitamins na ginagamit namin kapag ang baboy namin ay aabot na sa grower stage. So dito sa amin mga ka-farmers, kapag nasa grower stage na po yung aming mga baboy ay hindi na po kami gumagamit ng mga injectable vitamins dahil sa malikot na po kasi yung mga baboy, mga ka-farmers at this stage, then natatakot na po kaming mag-inject. So, ang ginagamit po namin mga ka-farmers ay yung powderized lang po, tulad ng King's Vita Plus at Vitamin Pro. So, ito po yun mga ka-farmers. So, meron ako available dito ngayon, Vitamin Pro, kasi yung King's Vita Plus ko, kakaubos pa lang po, hindi pa ako nakabili ng bago. Bale, ina-alternate ko po yung paggamit ito mga ka-farmers, like this week, King's Vita Plus, mga good for 3 days ko pong mauubos yung isang sachet ng, or isang pack ng King's Vita Plus, mga 100 grams siguro yon. Then, itong Vitamin Pro, mga 2 days ko po itong mauubos. So, yung paraan ko sa paghalo ng King's Vita Plus at Vitamin Pro, mga ka-farmers, usually, the same lang po. Naghahalo ako sa kanilang feeds at hinahaluan ko rin yung kanilang tubig mga ka-farmers. But since yung aking mga baboy ngayon na nasa late starter stage na, tinitrain na po namin sila na mag-wet feeding, so yung tubig na lang po nila yung nilalagyan namin ng Vitamin Pro. So tulad nito mga ka-farmers, para ito sa aking mga baboy na medyo malalaki na, maglalagay ako dito ng Vitamin Pro. Ayan, at ilagay ko lang siya directly sa tubig or sa kanilang kainan mga ka-farmers. Ayan, so parang nagiging sabaw na siya. So, parang nilalagyan natin ng sabaw yung kanilang feeds mga ka-farmers. So, bali, ganyan na po sila mga ka-farmers. Ayan na po. So, may halo na po yung Vitamin Pro. Although mayroong mga magbababoy mga ka-farmers na kahit nasa grower stage na po yung kanilang mga baboy ay nag-i-inject pa rin. So, depende po yan sa hog raiser mga ka-farmers. Basta kami dito, powderized na po yung ginagamit namin. Para na kasi kaming merong trauma nang mag-inject kami sa grower stage dahil yun nga sa nangyayari na sa amin nung bago pa po kami nag-aalaga ng baboy, naputol po yung needle mga ka-farmers at naiwan po sa katawan ng baboy. So, ayun, inooperahan na naman po. Then yung andito sa ating mga baboy na kakasimula pa lang mag-starter mga ka-farmers, yung tubig lang po nila yung nilalagyan ko ng vitamins. So nalagyan na natin sila kaninang umaga mga ka-farmers, so hindi na ako maglalagay ulit ng tubig ngayon. At ganyan na po sila mga ka-farmers. Ayan, ang lakas nilang uminom ng tubig. Importante po yan sa baboy mga ka-farmers. Kapag bumili kayo ng mga biik na pang fattening, kailangan na yung malakas kumain at malakas din uminom ng tubig. Nakatutulong kasi ang tubig mga ka-farmers para mas mabilis yung paglaki ng ating mga baboy. So, pag mapapansin natin mga ka-farmers na yung sabaw ng kanilang feeds ay medyo kaunti na, so mag-additional na naman po tayo ng kaunting tubig. Pero kung makikita natin na okay lang yung tubig mga ka-farmers, pwede na po na hindi tayo mag-additional. So, ito siya mga ka-farmers, kaunti na lang. So, lagyan ko po ng kaunting tubig. Ayan. So, ayan, tapos na silang mananghalian mga ka-farmers. At saka dito, ayan, nakikita nyo po, nauubos po talaga nila yung tubig mga ka-farmers dahil malakas din sila uminom ng tubig. Kaya maganda yung growth po nila. Kahit na may mix po ito na native ang mga lahi nila mga ka-farmers, pero maganda po yung paglaki nila.
Ayan. At ngayon mga ka-farmers, gusto ko ring i-share sa inyo yung aming DIY na incubator. Ipapakita ko po sa inyo mga ka-farmers. Dahil nagsisimula na rin ako magpaparami ng aming mga manok. So yan, puntahan natin mga ka-farmers. So bali, ito yung backyard farm natin. Ayan yung babuyan natin at yung manuka natin mga ka-farmers ay andito po. So ayan. So, ang daming dahon ngayon kasi malakas yung hangin dito mga ka-farmers. So, ito yung DIY namin na incubator mga ka-farmers. Pinapagawa lang namin yan. Ayan. So, dito nilalagyan namin ng tubig mga ka-farmers. Ayan, meron po yung tubig dito kasi nilalanggam siya. So, ayan, merong mga itlog sa loob mga ka-farmers. So, magkasya to ng mga 40 to 50 eggs, mga ka-farmers. Ayan. So, ayan. Sa makikita nyo, mga ka-farmers, mag-turn off lang po at saka turn on yung ilaw automatically. So, i-open po natin. Ay, nilalanggan pa rin siya. So, ito siya, mga ka-farmers. Ayan, so mainit dito sa loob. Ayan, meron siyang mga itlog. Kasi yung mga inahin namin mga ka-farmers, kapag nangingitlog sila, so nilalagay na po namin dito. So hindi na kailangan yung mga inahin, yung sila pa yung mag-uupo or ano bang Tagalog dyan mga ka-farmers. Basta dito na namin nilalagay. So ayan, nag-automatic on at saka automatic off lang po yung lights ng incubator para mag-produce po ng heat. So, ito yung DIY natin na incubator. Pinapagawa lang po namin yan. So, styro lang po ito mga ka-farmers. At ayan, ginawang incubator. Then, meron siyang ilaw dito na 100 watts. Supposedly mga ka-farmers, meron pa pala itong room thermometer. Pero, nasira na kasi mga ka-farmers. So, ayan. Wala na siyang thermometer ngayon. Pero, okay lang. Ayan, kahit na nilalanggam pa rin siya. Kahit na nilagyan na ng tubig dito mga ka-farmers, yun yung problema niya dahil kahit na nilalagyan na ng tubig sa ilalim, nilalanggam pa rin siya. Iwan ko kung saan nagdaan itong langgam mga ka-farmers. Kakainin kasi ng mga langgam kung meron ng ma-hatch na mga sisiw mga ka-farmers, kakainin po, kakagatin nila. So, isa sa rason na mamamatay talaga yung mga sisiw. Kaya mamaya lilinisin na naman to mga ka-farmers para mawala yung mga langgam. So, ibalik na natin yung takip para ma-maintain po yung heat sa loob. Ayan. Oh. Hindi ko na alam kung paano paano to ibalik. Ano ba ito? Okay. Kailangan na maibalik natin ng maayos yung takip niya mga ka-farmers para hindi po makalabas yung init. So, merong grasa. Nilalagyan kasi namin ng grasa yung mga gilid mga ka-farmers para hindi sana makapasok yung mga maliliit na langgam pero nakakapasok pa rin sila mga ka-farmers. So, andito mga ka-farmers, meron po yung temperature. So, nasa 36 degrees Celsius po yung temperature niya mga ka-farmers. At meron din siyang switch. So, ayan yung automatic na incubator natin. Ayan. So, yung pinapakita ko sa inyo ngayon mga ka-farmers ay galing sa baboy at saka sa manok naman. Kasi, yan yung ating pinagkikitaan dito sa ating munting backyard farm mga ka-farmers. Nagpaparami ako ng mga manok like native chickens mga ka-farmers, naka free range lang po yan. Then merong o-order sa akin. So that's the time na kikita din tayo sa pagmamanok mga ka-farmers. So yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. I hope ma-inspire ko po kayo na kahit na nasa bahay lang po tayo ay matutulungan ko kayo mga ka-farmers na mabigyan ng ideya kung paano rin tayo magkakaroon ng kaunting kita. So, thank you for watching mga ka-farmers. Please don't forget to subscribe for more farming tutorials. Bye-bye! Happy farming!